Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng ESP Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagmamahal sa mga kaugaliang Filipino. Maraming katangian ang may pagmamalaki ng isang batang Filipino na katulad mo. Aminin mo man o hindi, ang mga ito ay makikita sa iyo, sa kapatid, sa kaibigan, at sa iyong mga kalaro. Minsan ay hindi mo ito napapansin dahil iniisip mo na pangkaraniwan lamang ang mga ito. May mga panahon na ikaw ay nakakalimot sa mga magagandang kaugalian. Kaya, may mga nakatatanda na nagpapaalala kung ano ang dapat mong matutunan at gawin. Mga bata, ano-ano nga ba ang mabubuting kaugalian ng Pilipino? Alam mo ba ang mga ito? May idea ka ba sa mga magagandang kaugalian ng Pilipino? Mga bata, halina't pag-aralan natin at suriin at pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Ang sabi sa unang larawan, makinig ka. Ang sagot naman ng batang lalaki, opo. Ang sabi sa pangalawang larawan, kain po tayo, tita. At sabi naman sa pangatlong larawan ng batang lalaki, maaari po bang lumabas? At ang sabi naman ng batang babae sa bisita, tuloy po kayo. Anong napansin mo sa mga larawan? Maaari mo bang ibahagi kung ano ang napansin mo? Ang mga bata ay gumamit ng magagalang ng mga pananalita tulad ng po at opo. Sa araling ito, pag-aaralan mo ang pagpapamalas ng pag-unawa sa kahalagahan ng pananatili ng mga natatanging kaugaliang Pilipino. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay magpapakita ng mga kaugaliang Pilipino tulad ng pagmamano, paggamit ng po at opo, pagsunod sa tamang tagubilin ng nakatatanda. Mga bata, patuloy mong gawin at mahalin ang kaugaliang Pilipino na tunay ngang maipagmamalaki sa lahat ng sulok ng mundo. Halina't mag-aral at tuklasin ang iba pang kaugaliang Pilipino. Balikan mo ang mga bagay na iyong ginagawa upang makita ang paggalang sa kapwa, lalo na sa matatanda. Narito ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan mo ng check kung ito ay iyong nang nagagawa o napakikita sa ibang bilang paggalang. Lagyan mo naman ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong sagot ng papel o kwaderno. Maging tapat sa iyong pagsagot. Una, nagmamano ako sa matatanda. Ito ba iyong ginagawa? Kung ito iyong ginagawa, lagyan mo ito ng check. At kung hindi naman, lagyan mo ng X. Pangalawa, nagsasalita ako ng may po at opo. Kung ito yung ginagawa, lagyan ng check. At kung hindi naman, lagyan lang po ng X. Para sa ikatlong bilang, nagpapaalam ako kapag may gusto akong hiramin sa iba. Kung ito yung ginagawa, lagyan mo ng check. At kung hindi naman, lagyan ng X. Para sa ikaapat na bilang, malumanay ako nakikipag-usap kay ate at kay kuya. Kung ito yung ginagawa, lagyan ng check. At kung hindi naman, lagyan ng X. Para sa ikalimang bilang, humahalik ako sa pisngi ng aking mga magulang. Kung ito yung ginagawa, lagyan ng check. At kung hindi naman, lagyan ng X. Para sa ika-anim na bilang, nagsasabi ako ng salamat po. Kung ito yung ginagawa, lagyan mo ng check. At kung hindi naman, lagyan mo ng X. Para sa ikapitong bilang, binabati ko ang bisita sa tahanan. Kung ito yung ginagawa, lagyan mo ng check. At kung hindi naman, lagyan ng X.
Para sa ikawalong bilang, sumusunod ako sa mga tuntunin at utos sa aming tahanan. Kung ito yung ginagawa, lagyan mo ng check, at kung hindi naman, lagyan ng X. Para sa ikasyam na bilang, nagsasabi ako ng excuse me po. Kung ito yung ginagawa, lagyan mo ng check, at kung hindi naman, lagyan mo ng X. Ang pagsasabi ng excuse me po kung ikaw ay daraan ay isang magandang pag-uugali. At sa ikasampung bilang, nagsasabi ako ng makikiraan po. Kung ito yung ginagawa, lagyan ng check, at kung hindi naman, lagyan po ng X. Maging tapat lamang po sa ating pagsagot. Ngayon, bilangin mo na kung ilan ang iyong marka. Ilang check ang iyong namarkahan? Kung merong kang 7 o higit pang check, ay batiin mo ang iyong sarili sapagkat ito ay nagpapakita ng iyong mabuting ugali ng paggalang. Kung hindi mo naman namarkahan ng check ang lahat, huwag mag-alala dahil ang mga ito ay maaari mo matutunan sa aralin ito. Halina't basahin at unawain ng kwento tungkol sa mabubuting kaugaliang Pilipino. Ang pamagat ng kwento ay Ang Sinigang ni Papa. Halina't simulan na natin basahin at pakinggan ng kwento. Ako si Hazel at ito ang aking kwento tungkol kay Papa. Oo, magkukwento ako tungkol kay Papa. Kasi ngayong gabi, ang unang beses na nagluto siya ng ulam para sa hapunan. Maaga siyang umuwi galing sa trabaho. Sinalubong ko siya upang kunin ang kanyang kamay para magmano at binati ng magandang hapon. Ibinigay niya sa akin ang kanya dalang-dalang karne at gulay na lulutuin. At inutos niya, dalhin mo ito sa kusina. Opo, sige po, ang aking sagot. Pero dahil mabigat ito, ay tinawag ko ang aking kapatid. Ate, maaari mo ba akong tulungan? Ang aking pakiusap. Aba, oo naman. Ang malumanay niyang sagot sa akin at dali-dali kami pumasok sa kusina. Nung ako'y nagpapasalamat kay ate, ay napalimon ako kay Papa at nakita ko ang ngiti na sa kanyang mukha. Bakit kaya siya masaya? Ang bigla kong naisip. Maya-maya pa ay nagsimula na kami maghapunan. Agad namin tinikman ang sinigang at laking gulat namin dahil hindi ito lasang sinigang. Kulang ito sa lasa at walang asim. Tumingin kami kay Papa at gusto namin sumimangot at magreklamo. Gusto ko ring magalit. Dahil noon lang uli ako sana makakakain ng sinigang mula nang namatay si Mama. Ang papa ko ay hindi marunong magluto. Hindi ko na ba kakainin ang paborito kong sinigang na luto ni Papa? Siyempre, kakainin ko pa rin. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Mama noong nabubuhay pa siya. Mahalin at igalang ko si Papa at si Ate. Ang tagubilin sa bahay ay magtulungan at sundin ang matatanda. Para sa gawaing pagkatuto bilang 2, mula sa kwentong binasa, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Gawin ito sa iyong sagot ng papel o kwaderno. Ang unang tanong, ano ang pamagat ng kwento? At ang pangalawang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Para sa pangatlong tanong, ano ang hindi nila nagustuhan sa sinigang? At ang pang-4, bakit ito pa rin ang pinakamasarap na sinigang para kay Hazel? At pang-5, paano pinakita ni Hazel ang pagmamahal at paggalang sa kanyang ate at sa kanyang papa? Alam mo ba ang mabuting kaugalian ng paggalang sa kapwa lalo sa matatanda ay nagsisimula sa pamilya? Sa loob ng tahanan, tayong mga bata ay tinuturuan ng ating mga magulang na mabuting asal.
Hindi lang dahil ito ay isang katangian nating mga Pilipino, kundi di ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Ito ang inahayag ng ating kwentong nabasa. Narito ang mga kaugaliang tunay na nagpapakita nito. Una, pagmamano. Ang pagmamano, ito ay isang tradisyon at natatanging kaugaliang Pilipino na kung saan ay babatiin natin mga bata ang matatanda sa pagkuha ng kanilang kamay at paglagay nito sa ating noo sabay bigkas ng mano po. At tayo naman ay babasbasan sa pagsabi ng kaawan ka ng Diyos. Naranasan mo na ba ito? Pangalawa, paggamit ng po at opo. Ang paggamit nito ay isang tradisyon at natatanging kaugaliang Pilipino na kung saan ay nilalagyan ng po at opo ang mga salitang ating binibigas sa tuwing tayo ay sumasagot o nakikipag-usap lalo na sa matatanda. Kasabay nito ang malumani na pagsasalita bilang tanda ng ating pagrespeto. Kinagigiliwan ang isang batang nagsasalita ng may po at opo. Ang paggalang ay ugaling nakakapagpasaya sa lahat. Pangatlo, pagsunod sa tamang tagubilin ng nakatatanda. Isang napakabuting kaugalian natin ang pagsunod sa tamang tagubilin ng nakatatanda, na kung saan ipinakita natin ang ating pagtitiwala sa kanila na tayo'y kanilang gagabayan. Ang pagsunod ng may kababaang loob at sigla ay tanda ng tunay na paggalang at pagmamahal. Ugaliin ang pagsunod. Kung hindi mo ito lagi nagagawa, ay simulan mo na ngayon. Hindi pa huli ang lahat at makikita mo ang sayang maibibigay mo sa iyong magulang at kaayusan ng iyong buhay at pag-aaral. Para sa gawaing pagkatutubilang 3, lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng mabuting ugali ng paggalang sa kapwa at nakatatanda. Lagyan mo naman ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel o kwaderno. Ang unang larawan ay sumisigaw ang batang lalaki sa kanyang magulang. Ang pangalawang larawan, ang batang babae ay nagmamano po. At ang pangatlong larawan, ang batang lalaki ay nagpapaalam na siya ay lalabas. At ang pang-apat na larawan, ang batang lalaki ay nangaagaw ng laruan. At ang pang-5 larawan, sumagot ang batang lalaki ng opo. At ang pang-6 na larawan ay nakikipag-away ang batang lalaki. Para sa gawaing pagkatutubilang 4, lagyan ng check kung gaano mo kadalas na ipapakita ang iyong pagkamagalang sa kapwa at sa matatanda. Gawin ito sa iyong sagutang papel o kwaderno. Unang gawain, pagmamano. Palagi mo ba itong ginagawa? Minsan lang o hindi? Pangalawa, pagsasalita ng may po at opo. Palagi mo ba itong ginagawa? Minsan lang o hindi? Pangatlo, pagsunod sa tamang tagubilin ng mga nakatatanda. Palagi mo ba itong ginagawa? Minsan lang o hindi? Panglima, pagsunod sa utos sa nakatatanda ng may sigla. Palagi mo ba itong ginagawa? Minsan lamang o hindi? Pang-anim, pagpapaalam sa may-ari kung nais manghiram. Palagi mo ba itong ginagawa? Minsan lang o hindi? Para sa gawaing pagkatutubilang 5, kopyahin ang talaan sa ibaba sa sagotang papel. Pumili ng isang nakatatandang kasapi ng pamilya upang suriin kung sumusunod ka ba sa mga tamang tagubilin ng iyong mga magulang at mga nakatatanda sa iyong tahanan. Tagubilin sa gabay. Lagyan ng check kung paano naisagawa ang mga sitwasyon. Pagkatapos ay isulat ang pangalan at lagda.
Para sa gawaing pagkatuto bilang 6, lagyan ng guhit na puso ang larawan kung ang batang nasa ibaba ay nakapagsasalita na may paggalang ayon sa kanilang mga pahayag. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Ang sabi ng batang babae, Nanay, pwede po ba akong maglaro pagkatapos ko pong mag-aral? At ang sabi naman ng batang lalaki, Tao po, magandang araw po, ako po si Justin. May pinabibigay po si nanay. At ang sabi naman ng batang lalaki sa pangatlong larawan, Hoy! Hoy! Mamang mataba! Anong kailangan mo? Si Ronnie ako. At ang sabi naman ng batang babae sa pang-4 na larawan, Lagi niyo na lang akong tinatawag. Ang pangalan ko, Ruby, Ruby. Kayo dyan, sinabi ko na nga ayaw kong kumain. Para sa gawaing pagkatuto bilang 7, basahin at unawain ang mga tanong sa column A. Isulat ang iyong tugon sa mga tanong na sa column B. Gawin ito sa iyong sagot ng papel. Para sa huling gawain ng araling ito, punan ng tamang salita ang patlang, pili ng sagot sa loob ng kahon. Bilang pagwakas, masasabi mo na, isang magandang blank, naging mga Pilipino ang pagbati sa mga blank sa pagkuha ng kamay at pagdampi nito sa ating noo. Ang tawag dito ay blank. Ito ay isang pagpapakita ng blank at sa tuwing tayo nakikipag-usap sa kanila ay ginagawa natin itong blank. Kasabay ng mga salitang may blank, ito rin ay nagpapakita ng paggalang dahil sila ay blank sa atin. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami ka natutuhan sa araling ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!